And what is up, no? Once again, tuloy lang ng tuloy. Hindi na tayo gagamit ng sessions, ha? CRT lang tayo. So ngayon, sugal tayo, no? Nag-expect ako ng CRT kasi sobrang haba na ng movement. Grabe naman to. 5 minutes lang pala yan, sorry. Ano na lang, hanap na lang tayo ng existing na CRT setup na tapos entryhan natin. Ito. Abang tayo ng CRT setup dito, if meron. Ito. Meron dito CRT setup. Yan. So, ngayon, this is the CRT setup. For example, I am not, for now, hindi ko man natuturo kung paano naghahanap or kung saan dapat kayo maghanap ng CRT. Next video ko siya tuturo. Okay? But, what I want to say here is that kapag kayo ay nakakita ng CRT setup, you are waiting for this, diba? And that's it, CRT setup. Now, may rule of thumb, ito personally lang to, personal. 4-hour time frame, dyan ako naghanap ng CRT. And ang entry ko is 5 minutes. Kayo bahala if you want to change this, okay lang. Okay, I'm giving you the freedom. But sa akin, yan ang minimum ko. Actually, not minimum, but yan na talaga yung rule na sinusunod ko ever since. Ngayon, 5 minutes. Very, very visible. But in my case kasi, no, parang ang pangit gamitin na to as the swing low. So, minsan, ina-adjust ko siya, ganito. Yan ang magiging target area ko. Kasi yan yung obvious na low or swing point and swing high ko. Nag-manipulate. Ngayon guys, whenever I see a manipulation, bumagsak o mga... This is the manipulation done. This is the accumulation, natapos na rin. Ang inaantay ko lang naman is change of character. And if magta-drawing kayo ng line, saan ang valid na chalk? Ito na. Ayan. This is your valid change of character. So, saan ka mag-entry? Pagka nagkaroon ng chalk, actually, ang supposed to be entry ko, fair value gap. The problem is that yung fair value gap na yan, na-mitigate na. What do I do with that? Well, what I do is I go sa 3 minutes. Lower time frame pa. Baka makahanap pa ng entry. In this case, wala, diba? 1 minute. Wala. Hindi kaya ng replay ko. 5 minutes. Pag wala, guys, what I do is I entry na po. Market. Kasi nga, wala na akong anchor eh. Like, wala na yung fair value gap na hinahanap ko. And now I entry. Now, compared kanina, diba? I now have a 2.72 RR because I have good entry. Okay? Kasi nagka-choke na ako. Kapag ako ay nagka-choke na, I should not expecting the price to go back up. Because once again, choke is a possible, I would like to emphasize, possible reversal. So, mag-sell na ako. Sell SL dito sa pinakatok-tok doon. TP ko sa baba. Then we confirm. Now, we watch the price move. TP. Now, ganun lang kasimple entry si CRT. But, no, we are in an uptrend. Uptrend. Pataas. So, expectation ko magkaka-CRT dito na bago. Dito. Hindi nag-CRT. So, no entry. Okay lang. Dito, magkaka-CRT na shorting. Nag-expect lang ako. Walang CRT. So, we skip. No? Oops, nag-CRT for long. Ayan, CRT for long. Entryhan nyo. Ngayon, kayo ba ay maglo-long sa ganito? Sabi ko nga, pangit nga mag-long. But for the sake of this tutorial, sige, tara long tayo. Sa 5 minutes, may choke na ba? Wala pa. So now you wait. Saan ang choke ko dyan, Kots? Ako dito. Sa tok-tok ako talaga. Hindi ako susugal ng choke dito sa baba. Kahit po na nakakita na kayo, guys, ng CRT sa 4 hours. Diba? Ayan, valid CRT sa 4 hours, diba? Valid na valid yan.
Pero sa lower time frame, wala pa yung change of character. Wala pa. You do not entry. You wait. Okay, you wait. Waiting is part of the game. Now, now, it's going down. Once again, my choke is dito pa sa taas. Kasi that's the last high eh. Diba? Now, no choke, no entry. Ganun lang kasimple ang rules ko. No change of character, no entry. And no entry. Now, na-save tayo. Naligtas tayo. Am I correct? Naligtas tayo, tama? Kasi di tayo nag-entry without confirmation. May mga tao na sobrang tamad mag-intay, mag-entry na yan. Kaso, ito problem, sayang. Naka-miss out tayo ng dalawang CRT entry. Look, CRT number 1, for long. CRT number 2, for shorting. Sayang, na-miss out natin. Because we are too much busy waiting for the setup. See? So, dalawa to CRT back-to-back. Entryhan natin. CRT 4, long. 5 minutes. This is the manipulation. Nagkaroon na tayo ng change of character dito. Umangat, bumagsak, umangat. Now, we have an order block right here. Nandiyan currently si price. I do not think that price would be going back down sa pinakababa because, you know, ito na yung order block. Kapag nasira ang order block, isabihin, downtrend na yan. So, what I do? I buy directly. Where do I put my SL? Dito. Yan, ito. Kita niyo to? Ay, sa pinakailalim pala tayo, sorry. TP, tok-tok. Yun. Ngayon, bakit sa pinakailalim? That is just to play safe. If you're confident enough, place your TP and SL on a good area. But now, nag-market tayo kasi nga, natamaan na. Pero if nakaganto pa lang yan, like nakaganyan pa lang yan, ito targeting ko. Yung order block, yung 50%. I mean, yung order block pala yung taas. Yan. But kasi nga, ang current position natin, nasa baba na tayo. Diyan na tayo, di ba? Andito tayo. Tama. Wala na eh. Nandun na siya sa isolado order block eh. Yan yung talagang tinatarget natin kasi. That's the reason why. Diyan na tayo nagdiretso, okay? Then we do this. Now, okay, we will now have wait natin mag-TP hit. Ayun, TP hit na. Ngayon, balik tayo 4 hours. There's a second CRT setup, di ba? Then, I'm going to show you guys something. I'm going to share to you guys something after this. Kasi technically, no, ito na yung entry model ng CRT. Sobrang dali, di ba? Ito guys, live na nagmamanipulate yan. Hindi pa yan tapos. Kasi nga, the reason bakit tayo naghahanap ng kandila na ganito. Okay. Bakit tayo naghahanap ng gantong kandila is, I want you guys to comment down below. Kasi tingin nyo bakit ganyan yung halating kandila. Bakit kaya? What's the reasoning behind? Bakit ganito yung halating kandila? Remember, a specific candle, okay, a specific candle sa higher time frame is meron niyang equivalent sa lower time frame. Ngayon guys, itong puti, if like iisipin nyo itong puti, ano itsura niya sa higher time frame? Uptrend, kasi white. Simplehan lang natin. Yung blue candle, lumipad, bumagsak. Diba? This is your white candle. Itong box na to. Diba? And this is your blue candle. Now, the reason po sa CRT concept, kaya tayo nag-aantay ng ganito, kasi ibig sabihin, tapos na mangyari yung change of character, saka yung sweeping. Nakapag-sweep na siya ng high, tapos nagka-change of character na siya. Ibig sabihin po, pag nakita na kayo ng ganito, it's like saying, ready na kayo mag-entry for change of, kasi may change of character na. If you're going back
to my tutorial. Sa session number 16. Session number 16. Ba't sessions to? Oh no. Sana naggalag lang. Wala talaga sounds guys Baka akala nyo, hala, Sir Snow, walang sound yung video mo. Sige, lagyan natin. Our very last dito sa election ng it's 50% sweeping plus chalk guys. That's the entry model, di ba? Tingnan nyo to sa CRT. This is the sweeping. And dahil bumaba nga si price, matik yan, magcho-chalk yan. Meaning that, yung CRT entry model, di ba? Sabi ko sa checklist ko, sa video. Sweeping and chalk. That's the SMC entry model, di ba? Tingnan nyo sa CRT. Nag-sweep na siya. Sweep is check, di ba? Ngayon, yung chalk, check na din. Kasi nga, yung chalk na yan, dahil nga bumagsak na yung price, probably sa lower time frame, ganito yung tsura niyan. Okay, ibig sabihin guys, CRT is para hindi na kayo mag-intay ng chalk ng live. Kapag nakita kayo ng ganyan and bumaba kayo sa lower time frame, it means that ready na siya for entry. Maglilimit na lang kayo. Okay? Ngayon, ito, ongoing kasi to guys, actually. Ongoing to. Ito. Isasali ko lang yung bar. Wait lang. Papakita ko sa inyo. Ayan. Isa pa. Ayan. So, titingnan natin siya kung itsura niya. Kung nag-chalk na ba siya. Diba? Tapos na yung chalk. Ito na yung change of character niya. Tapos na yung sweeping. Ito na yung manipulation niya. Nag-change of character na siya. Ngayon, this is your change of character, diba? And sabi ko, pag nag-change of character ka, so, tapos tawa tayo sa sweeping. Yes. Ito yung sweeping natin, no? Sweeping. Lagyan ko na lang ng X. Isabihin, sweeping yan, sweeping. Then, umangat. Ito yung chalk ko. Change of character. Okay. Ngayon, dito ka maghaharap ng entry. Di ba ito yung chalk ko nga? Kung ano yung area na naka-create ng chalk, doon ako nag-entry. Kaso, tingnan nyo tong blue order block na to. Natamaan na yung blue order block Oops, baka lang yan. Natamaan na yung blue order block na yan So, dyan sana ako mag-entry. So, if naabutan ko siyang ganito, dyan ako mag-limit ng entry ko. Short. Ang SL ko sa pinaka-tok-tok. Itong weak. PP ko sa pinaka-baba. Yan guys, that is the CRT entry model. I set my limit here. Ganun lang. 5 minutes ako nag-entry Ngayon, pitek entry. I set my SL. I set my TP. Confirm. And now we wait. Diba? Ngayon, paano nga yan, Sir Snow? Kasi kanina, nung naabutan natin Sir Snow, nandito na. Kasi wala na Yung limit ko, magli-limit pa po ba ako? Hindi. Alam nyo ginagawa pagkaganyan? Wala na. Market na yan. Rekta na ako nagsisell dyan. Like, hindi na ako nag-aantay na babalik din yung price. Kasi delikado And TP pa din naman yun. But once again hindi porket nakakita kayo ng CRT setup nyo, yung entry. Okay? But that is how you execute, by the way. That is the execution ng isang CRT model. Is that when you execute it, okay? When you execute a CRT model, dapat nasa point of interest kayo. And that is going to be the topic for the next videos. No? Or next video. Isang video na lang naman tayo, which is yun. We combine CRT with point of interest. Kasi, bago pa magkaroon ng CRT, pwede ka na magka-idea na, sure ako. Or rather, pwede ako mag-expect na magkakaroon dito ng CRT. Okay, so once again guys, thank you and see you sa next video natin.